Hello. Hello po, good morning. Good morning. What's your name? Ben po. Ben. Ano to, screen name? Ah, yes. Ano ba yung mga pangalang call sa atin ngayon? Parang 3 or 4 letters lang buong gabi. Kael, Ann, Ace, Nana, Stars. Ang galing. Ben. Ilan taon na si Ben? 27. 20? Oh, bata ka pa. Asan ka ngayon, pare koy? At home, working at home. I mean the place. I mean, what city are you calling from? Sorry. Laguna, Cabuyao. Laguna. Okay. Ano work mo? Work from home na call center. Okay. Naka-duty ka ngayon? Hindi po. Okay. Alright. Ano ang problema ng isang 27 years old para tumawag sa programa ko ng gantong oras? Must be compelling, no? Must be compelling. Siguro, actually, hindi, wala na ako sa right state of mind. What happened really is, Bakit? 7 years of my I've been with in a relationship for 7 years and 10 months, but we ended last June 22. Live-in kami since from the start, and we already achieved a house. Tapos recently lang we had a fight that ended us in June 22. Siguro I know I have my fair share dun sa mga pagkakamali ko. Like, yung main reason kasi niya is being that parang wala daw kasi akong emotional intelligence. I know yung being my past traumas is not an excuse. Like, I'm adopted, my stepmom died when I was 15, tas yung mga ganung bagay na 18, nag-work na ako. So what really happened on that day is nagtalo kami due to yung isa niyang pamangkin is may bisita, which is pumayag naman ako. Kami, parehas kami. So parang nung gabi na kasi, nung pagbaba ko ulit ng bahay, parang doon pala matutulog. So sabi ko lang naman is, bakit hindi nagpaalam sa atin na dito pala matutulog? Eh di sana nakapag-prepare and everything ng pagkain na parang, yun nga, nasabihan na ako na napaka-komplikado mo naman, ganung bagay. So parang na-hurt lang ako kasi parang, it's been just almost a year nung nakuha namin yung bahay namin. And ayun, nagtalo kami. And after nun is, nakipag-iwalay siya na ang rason niya is pagod na daw siya sa akin, na hindi niya daw kaya. So, I stayed Monday kasi noon. So, recently nagsa-site siya. Recent lang, like every day na for the past years, it's been work from home as well. And nagstay pa ako na 1 linggo para makiusap, lumuhod, makaawa, parang ayusin yung meron kami since parang I know I'm not perfect pero parang based lang din dun sa nakita ko na talagang kulang namin is wala kaming emotion, wala kaming communication, like nagtatalo lang kami, we end it, we don't talk about the hard things, kung ano man yung mga nagiging problema. So parang nung bumalik siya nung after a week ng pagsasite niya is, ayun, parang nakiusap ako, nagmakaawa ako for 2 days, pero wala na talaga. So, I left the house on Monday kasi nga parang wala na akong magawa. And after nun, doon na pumasok yung mga kakaibang plot twist. Like, hindi ko naman yun na-check nung una pero naalala ko na lang nung wala na ako, unang
plot twist is we have an alternative phone. Dala niya pala nung first breakup namin, which is di niya naman ginagawa for the past month na nagsasite na siya. And siguro after nun is, Wait, yung alternate um, phone na yon, ano yun? Shared phone yung dalawa yon? parang dun, yung Okay. ano siya parang wifi phone lang na Mm. pwede mong paglaruan or Okay. ganun. Usually, Mm. iniiwan niya lang sa bahay yun kasi wala namang SIM, hindi din nakakonect dun sa current na nirerentahan niya. Okay. So, after nun, parang nung pagbalik niya nung Sabado na yun, chinek ko yung phone na yun. Tapos, meron na siyang SIM registration na dinilit niya. Pero nakalimutan niya i-delete dun sa, di ba parang may recently deleted yung mga iPhone na ano. So, hindi ko muna agad sinabi. Tinanong ko lang, uy, may Wait lang. bago kang SIM. Merong recently deleted ng iPhone sa messages? Sa ano po, sa pictures po. Kala ko sa messages In meron. screenshot. Ay, sa ano po, sa pictures. Bali, Okay. screenshot niya yung SIM registration. Tapos, yun nga, dinilit niya. Tapos siguro nakalimutan niya i-delete dun sa pinaka deleted messages. Kaya, tinanong ko siya, sabi ko, ano to, may SIM registration ka. Sabi niya, wala akong bagong SIM ah. Tapos pinakita ko, nakalimutan mo ate mo i-delete. Tapos sabi niya lang, parang nagre-reason out lang siya kasi meron din kami talagang financial trouble. Like, Okay. para lang, wala lang daw masyadong tumawag, gano'n. Kaya sabi ko, sige na lang. So yung plot twist lang, after 2 weeks, and may nakapagpaabot sa akin na yung babae may kausap na doon sa bahay. Like, nag-video call na siya, pinapakita niya na dun sa mga pamangkin niya na may new guy. Tapos Sino nagsabi sa tinanggap inyo? ko na lang yung mga tao sa bahay. Like who? Yung family Family nino? nung girl. Kasi wala po akong family eh. So, halos lahat ng kasama namin sa bahay is family niya. So, yun po, na parang okay, nasaktan ako, tinanggap ko na. Siguro yung pinaka-naguguluhan lang ako ngayon kasi after 4 weeks of being wala kaming usap and everything, nagkausap kami. Tapos parang it end up na magkita kami para pag-usapan na lang sana yung term sa bahay since we're co-owners of the house. So parang mapag-usapan na lang sana yung terms and everything. So nag-check-in kami kasi baka magkasigawan kami or magkaiyakan, nakakaya naman in public place. Kaya parang ganun yung naging kasunduan namin. Sige, ganito na lang gawin natin. And yung to be honest naman, yung in my part sa mga pagkukulang ko, yun nga, masyado yung parang emotional na like yun dun sa family niya na to step out of my boundaries na ako kasi parang sobrang na-feel kong family ko sila. Parang alimutan ko na yung kung hanggasan lang ako eh. Parang kung saan ba, yun yung isa sa mga inaano niya about family. Tapos yung pag nagtatalo nga kami na nagsusorry naman daw ako pero nangangatwiran pa ako. Na parang gusto ko lang din na naman maintindihan na ito lang din naman yung nangyayari kasi parang I know mali ko din naman yun na dapat nakinig na lang ako. Pero parang every time kasi na ako naman yung mag-open up, parang ang naririnig ko, hindi kasi ganito. Masyado mong pinapalaki. Parang yung nangyari sa amin in the relationship, we just seen each other as an enemies na imbes na parang kami yung mag-communicate. Imbes na nag-open up kami sa isa't isa. Is, yun nga, parang ganun na magkaaway na lang na every time na may i-open up na yung mahirap pag-usapan is nagka-clash na lang kami. So, after 4 weeks na no contact, nakita kami. Una naman okay. Like, pumunta na ako doon, natanggap kong wala na. Kasi nga, parang, parang tinatanggap ko na lang kahit sobrang hirap. Pero, nagbago yung tono ng usapan mula nung sinabi niya na parang nauntog daw siya, na
dun sa sinabi ng kuya niya na parang hindi ka naman sinasaktan or nag-cheat ka lalaki or lagi naman, hindi naman batugan, may trabaho na parang nag-end up kami na parang magkakaayos na. So, yun, Mm. So yung to kuya cut kampi the sa'yo. story, hindi naman sa kakampi, pero parang ang point niya lang yung parang hindi naman kasi madaling parang maging magkasama kayo for 7 years na wala na, parang yun, kung parang ang POV nung kuya niya is kung ugali lang na-workout naman yun. Parang ganun yung POV ng kuya niya, kaya parang nauntog siya. So, nag-usap kami, matagal kami nag-check-in noon. I will not go into details na lang, pero parang nung araw na din yun, Hoy! Feeling mo ba tatanungin ko anong ginawa niyo sa check-in? Sobra ka ha? Loko to ah. hindi, malinaw lang. I mean, Bakit, tsaka no, bakit ka naman? mas matanda sa akin yung girl ng 7 years. 34. 27 ako, so 34. Inulit mo lang. Sige. Sorry, 24 yung pagkakarinig ko. Mm. Tapos, yun, nag-end up kami ng araw na yun na kami na daw. Tinanong ko siya. Kasi parang sinabi Kumbaga, niya nag-end up kayo na nagkabalikan kayo. Is that what you're saying? nung araw na yun, siya yung nagsabi na magbalikan na tayo. Kasi yung una niyang ino-offer is, hintayin ko lang daw siya, babalik naman daw siya. Sabi ko, grabe naman, paano naman ako? I mean, alam mo naman, sobrang mahal kita, pero asan naman ako dun sa equation na yun. So, nag-usap kami yung mga bagay na hindi namin napag-usapan for 7 years, na hindi kami nagtatalo, nagkakasundo kami, nahanapan namin ng common grounds. Tapos yun, sabi niya magbalikan na daw kami. Pero within the conversation, nabanggit niya naman na namin nakakausap na siya, may binibidyo call nga daw siya. Tapos, tinanong ko siya, sure ka ba? Kasi, siyempre parang may mga nasabi na rin siya sa family niya about me. Kaya sabi ko, sure ka ba na ganyan yung decision mo? Kasi, paano bibigla ka lang? Ilang beses ko tinanong, oo daw. Kaso, may deal breaker doon sa loob ng balikan. Una is, naiintindihan ko naman, August 27 ako babalik sa bahay just to calm things down all around the family. Sis, wala naman akong problema. Yung pangalawa lang talaga yung umuo ko na hindi ko naisip the same day. Kasi mahal na mahal ko nga yung tao is titigilan niya, linggo na yun, titigilan niya daw kausapin yung lalaki by Wednesday. So meron pa siyang parang 3 days, parang ganon. Na parang... So wait lang, why significant yung ilang araw na yun? Anong meron sa 3 araw na yun? Kasi parang ang explanation niya, parang may event daw sila, baka hindi daw makapag-perform, baka mawasak daw. So, nung linggo na yun, siyempre parang bumalik na sa akin lahat na yun na, na-achieve na kami bahay, 7 years na kami magkasama, umuo na lang ako. Kaso, yun nga, umuwi na ako, tapos parang magka-chat pagka-video call pa kami hanggang 7 a.m. After nung pumasok na kami ng Monday ng gabi, doon ako na pag-isip-isip na parang, teka, parang mali naman na bakit ako yung mag-a-adjust ako naman yung So, kinumagahan nun, kinumpronta ko na yung girl na sabi ko sa kanya, bago ko naman siya pinagpapili, tinanong ko muna, yung dun sa guy, normal, I mean, casual pa rin kayo nag-uusap, like nag-update, nag-uusap kayo sa MS Teams and everything. Oo daw. So parang ako, ina-expect ko lang siguro na parang, yun, ina-expect ko lang siguro na parang may magbabago kahit bawasan niya or maging cold man lang siya kasi parang tinanggap ko na hanggang Wednesday out of love eh. Pero yung ending niya, pinapili ko na siya that day na parang lang, sobrang mali na din kasi, I don't know kung anong relasyon yung meron sila, pero parang ayoko nung ganong setup na. Nakikita ba sila? With their workmates. Other workmates. So nagtalik na ba sila? Yes. I don't know. What do you think? I really don't know. Kasi
Hindi ko alam eh. Like, Mm. hindi ko talaga masabi. Like, alam ko kasi yung mga sinasabi niya pag meron kaming parang mga terms na mamatay si ganito pag yung Mm. pagsasinungaling. Sinabi niya naman yun na wala daw. Na parang wala daw siya nararamdaman and everything. Kasi, Yun sorry yung palang sinasabi oo, naman. I mean, nag-third party siya, and then she went back to you. Anong point ng third party? Kung di sila magtatalik. I'm not saying it's required, I'm just saying it doesn't make sense. Parang nung after ko siyang papiliin, it end up na hindi kami nagkabalikan. Like, sabi ko, sige, kung ganun, kung ayaw mo, hindi mo kaya i-block na ngayong araw na to at sabihin mo tigilan na kayo, tama na kasi parang sobrang na rin naman in part of me. Like, hindi naman ako nakipag-iwalay in the first place eh. Kupal si girl, ano? Pero alam mo, I wonder kung saan siya nanggagaling. What is it really na, na problema niya sa'yo? Feeling ko yung sabi niya kasi based doon sa comparison niya is yung lalaki daw alam na agad pag galing siya or gutom siya. Yun nga, yung wala akong emotional intelligence na I actually agree na nung nag-message ako sa kanya last time for the self-pity na ayun nga, humingi ako ng tawad for everything kasi nga meron din talaga akong pagkukulang sa relasyon. Pero sana, nakausap niya man lang ako kasi parang sobrang focus lang ako sa mga financial problem namin na doon naman ako na nahayaan ko yung mga ibang small things. Kasi mula nung lumipat kami, syempre maraming kinailangan ng pera, ganun. Doon sa house namin. So, may nag-comment, sabi niya, mind reader ba ang mga lalaki para malaman niyang gutom ng di sinasabi? Oh, no comment. Yung kasi labas ako dyan, bahala kayo dyan. Araw na yon na pinapili ko siya, nung pinili niya yung guy, sabi ko, block mo na lang ako, parang awa mo na. Kasi parang nabaliw na ako na parang mas lalo na ako na-attach na hindi ko na alam yung gagawin ko. Blinak yan naman ako, pero may parting message siya na gano'n na na-compare na ako. No, lalong nawasak yung parang ko kasi grabe naman, ba't naman kailangan umabot sa ganito? Like, okay ka na nga, I mean, ka na nga, ako nga, I was suffering here eh. Pero, bakit naman may parting message na kailangan mo pa akong i-compare na, yun nga, pag galit daw, alam na. Pag parang may problema daw, alam na. Like, tapos, yun, nakausap ko siya ng sister ko kasi parang nakita ng sister ko kasi nakikitira na lang ako na parang wala na talaga ako, hindi na ako nakakain. Maya-maya na ako. Parang, talaga parang nabaliw ako after that na ni-reach out niya para malaman lang yung side na parang hindi, yung pagkakaintindi niya, I don't know if that's the right term, pero parang hindi na daw ako sapat na tumagal daw yung 7 years na may ine-expect siya maging ako na hindi naging ako. Nagstay lang daw siya kasi mahal niya ako. Yun, na parang ang unfair lang kasi bakit niyo pa ako ginulo after 4 weeks? Tapos, I've been wrong with accepting that deal breaker. Pero I know na may pagkukulang din naman ako sa relationship kasi I have my own traumas before. Pero siguro kung nag-usap lang kami ng mas, yung nakipag-communicate lang kami sa isa't isa ng mas maayos, baka na-workout or hindi umabot sa ganun. Lagi niyang pinapoint out, di naman ito abot kung trinato mo ko ng tama. I mean, kaya hindi ko alam kung ano ba yung trinato ng tama kasi di naman ako, siguro sa bare minimum, di ako nanakit, di ako nag-cheat, di ko siya minumura, yung pagtataas naman siguro ng boses, normal yung pag nag-aaway. Pero, yun, siguro yung trauma niya is yung hindi ako pagiging gentle pag nag-aaway na kami. Like, nagsasorry, tapos nakangatiran. Parang gusto ko lang din sana maintindihan niya na parang may root cause analysis naman siguro lahat to. Pero mali ko din naman yun. Root cause mali ko analysis. din naman talaga. Mali ko din naman kasi nga parang gusto ko lang din naman maintindihan niya na may mga bagay-bagay na ganun. Like, ako din naman parang
meron din naman akong mga problems na hindi nasabi sa kanya. Pero Mhm. hindi ako sumuko. Like, yun nga, meron bahay kami pero I don't feel na, wala akong say. Like, yung pinopoint niya na feeling niya, nilayo ko siya mula nung nilipat kami kasi akala ko lang after 5 years ng pagiging kasama natin yung buong family mo na pag sumama na, may sarili na tayong bahay, kahit pa paano tayo muna i-build up natin. Hindi naman lagi tayong hindi pupunta pero parang magkapahinga lang syempre kasi sunod-sunod nga yung problema. So yun na-compare na ako tapos blinak na ako, no contact ulit hanggang Friday. Tapos nung Friday nag-chat ulit si girl sa iba naman sa Viber. Sabi niya, patulong naman ako paano magbayad ng ng bahay namin sa Maya. Mhm. Sabi ko, bakit naman sa akin pa? Alam mo naman grabe na yung pinagdadaanan ko. Like, Patulong ng ano, sorry? magbayad ng online payment ng bahay sa Maya. Like, nag-chat naman na sa akin yung isang nasa bahay. Ay, na tinanong wait lang, ko wait siya lang, about wait lang. doon. Nakikisuyo lang, hindi naman nangungutang. Oo, nakikisuyo lang okay, naman. okay. Hindi naman nangungutang. Okay. Tapos, yun, na parang, sabi ko, bakit naman sa akin? Kasi hirap na ako na umasa na ako na babalik ako in everything. Tapos parang sa akin ka pa mag-reach out, pwede mo naman i-google or yung isang tao dun sa bahay na nag-reach out na nga sa akin paano magbabayad, tinuro ko naman. Nag-end up yung usapan namin yung magkita na naman kami na Sabado. Pero malikot na Saan naman. nagkita? Doon sa area ni girl. Hindi ko maano Nag-check-in kayo ulit? Yung parang sinabi niya naman, mali ko naman yun. Sinabi niya na kahit magkita tayo, hindi ko kaya mag-decide. Siguro, part of me lang na sinasabi ko baka Nag-sex mas kayo nun? napaintindi ko. Oo. Okay. I don't need the details. I Tapos just yun wanna na- know. Kasi at some point, mga kaibigan, sex is surrender. So I don't get the girl. Anyways. Tapos yun nga, like, nag-usap na naman kami pero hindi niya lang daw kaya mag-decide. Akala ko lang talaga na parang pag mas napaliwanag ko pa na naiintindihan ko na yung mga mali ko, yung mga ganong bagay, magkakaayos kami. So, hindi. O nag-out na kami ng 10. Pero since medyo mahirap bumiyahin ng 10 pauwi doon sa area ko ngayon, may kitulog ako doon sa mga kapitbahay namin doon sa subdivision ng mga tropa ko. Nag-chat siya ulit na sabi niya, wala yung kapatid ko, dito ka na matulog hanggang 4 a.m. So, natulog pa ako doon kasi nga, na-miss ko yung bahay, yung pusa namin and everything, lahat, yung kwarto namin. Okay, I have a question. When you said may bahay kayo na-achieve, anong kahulugan nun? Parang yung after all ng pag-rent namin, yun, nakakuha na kami finally ng bahay. Planning, alam niyo naman yun, we're planning by next year naman na makapag pa-civil wedding muna. No, you're not answering. No. Pag di mo nakakuha kayo ng bahay, how does that work? Hindi naman ikasal. Who owns the house? Parehas kami. No. Vendi. Hindi niyo pwede i-co-own yun, hindi kayo kasal. Meron ng ganun sa pag-ibig. Co-owner? Parang Based gano'n? dun sa parang dun sa contract to sell namin, siya yung vendi, ako yung co-vendi. We shared responsibility dun sa bahay. Okay, so may ganun na pala. Sino kaya pwede kong ayain para magkabahay naman? Oh, now. Tapos yun, Wait lang. after... Wait. Allow me to finish. Gaano katagal nyo na nakuha yung bahay? Almost a year. Okay, how much did you pay for that? Split half. So, based on our calculations, both, parang pumata kami ng tag 250.
Okay. How much more are you going to pay? Um, may agreement kami recently, No, no, like no, no. 2 Hindi days na po. ago. Bago kayo naghiwalay, ilang taon pa dapat para matapos yung bahay? Matagal pa, 30 years yun. Okay. And ngayong hiwalay na kayo, anong plano sa bahay? Kasi kung if your name exists on those papers and payments, di ba, still being made, kasi wala naman pakialam yung yung pag-ibig kung kanino galing pera basta nababayaran yan eh. Mm. Di ba? Tama naman. So who's paying the house for now? For the past month na siya. And Completely siya. okay. So, and you still own half of the house, tama? By papers. Okay. Anong plano nyo doon? Anong Hindi usapan lang nyo? ako. Ang base sa usapan, kaya siguro din ako naguguluhan. Like, sabi, ang first option for me kasi the best option is to sell the house, ipasalo. Parang fair kami may makukuha in the end. Yeah. Pero siya, ang gusto niya, na parang pabor naman sa akin. Kaya sabi ko, sige, parang okay ako dito. Kasi nga, wala din naman talaga akong pupuntahan. So, yung offer niya is, ako na magtutuloy ng bahay, babayaran ko sa kanya by next year ng paunti-unti yung 250K in installments. Yung magkakaroon kami in legality sa lawyer na once na nabayaran ko sa kanya yung 250 is tatanggal ko na siya sa pag-ibig. Parang ganun na. Ako na yung magtutuloy ng bahay. Okay. So, naguguluhan na ako kasi sabi niya, so at least, naguguluhan na ako kasi ang point ko lang, at least meron kayong usapan. Whatever that is. No? Ano man ang usapan ninyo, bahala na kayo dyan. Basta may usapan kayo. That's my point. Tama? Tama Okay. naman. Tapos yun, parang naguguluhan lang ako kasi based doon sa ino-offer niyan deal is ako pa rin yung lamang in all terms, like walang kukunin na gamit and parang tutulungan niya pa ako hanggang September para makabuelo kasi nga nung bago ako umalis I paid all the home as well. So nung pumunta ako dito kung saan ako current nagsistay, I don't have money on my pocket kasi nga we're paying 2 houses, yung nirentahan niya sa somewhere in Manila para lang hindi tapos yung bahay namin. Kaya sagad na sagad kami. Tapos yun, na parang hindi ko lang, ngayon kasi sobrang de-depress ako na nag-clinch pa rin ako doon sa salitang baka pwede pa. Kasi sobrang kumapit lang siguro sa akin yung salitang nagawa naman namin yung hindi namin nagawa for 7 years. Nag-uusap kami. Nakapag-usap kami on that Sunday. Pero firm naman na siya. Like, ako na lang talaga siguro yung tas based pa dito sa terms ng sa bahay na imbes na para makalaya na rin siya eh. Hindi. I don't know if I'm just assuming or what. Pero yun lang. Sobrang nagkakaroon na kasi ako ng nightmares na yung nightmare ko na yun nga, nakikita na siya sa ibang tao. Like, I can sleep, I can eat well. Na tama pa ba to na wala akong naramdamang galit sa lahat na nangyari na parang bang gusto ko lang talagang maayos pa yung talikuran lahat and give a second chance kasi we have our own mistakes pero parang ako na lang naman yung may ganong mindset like hindi ko lang alam paano i-let go yung tao. Like, ginawa ko naman yung best ko. I mean, I'm not that perfect pero as much as kaya kong baguhin, ginagawa ko. Pero, hindi ko lang alam paano i-let go yung tao. Wala lang din kasi ako makausap kasi pag nagsalita ako dito sa parent ko, possible makalayas ako kasi nga ang tigas ng ulo ko. Like, No, I don't think papalayasin ka naman nila. That is an over assumption. Na ba't pa daw hindi ako magising and bata pa daw ako, marami pa daw iba. So, laging po pasok kasi sa akin, sino ba yung mga kasama ko ng mga panahon
lubog kami. Yung Mhm. mga panahong na-ospital yung isa't isa. Kaya siguro gulong-gulo ako ngayon kasi tinatry ko naman maging okay everyday pero tangina, sorry. Pero merong mga panahon na bigla na lang sisipin yung dibdib mo tapos biglang kung ano-ano papasok sa ulo mo. Yun lang siguro, Papa Jack. Parang Mhm. bakit ba ganun yung nararamdaman ko? Bakit ba di ko mapitawan? Mas malala kasi yung nangyari nung second time na parang nasira ka talaga yung kung ano man yung alam mo yun, parang sinikat ko na lahat ng meron ako. Tapos na nakita ko na Sabado, tinanong ko pa, gusto pa rin kayo lalaki. Ano daw? Ano ka ba? Baka nga nagtatalik sila ngayon eh. Malay mo, no? Na, baka kaya ako tinatanggap yung setup na ako yung titira doon kahit malayo in reality doon sa work and everything. Pero work from home naman ako. Kaya ko naman yung bahay. Kasi siguro naisip ko, baka bumalik siya. Hindi ko na nag-iisip ko maayos. Mahal lang naman ako pero hindi ko alam bakit ganito yung nangyari. Pero may fair share naman ako. Kaya nga siguro kahit ganito na yung nangyari. Willing akong talikuran pero in the end parang naloko lang ako ulit. Ano ba? Joke ba? Hindi po mo. Hirap na hirap po mo. Yun lang, paano bang tama ba na umakapit pa rin ba ako sa ganun thought na pwede pa or hindi ko sila talaga alam eh. Hello po? I'm here. Ano po? Like, sabi niya kasi parang dun sa kapatid ko na pagod na daw siya ituro sa akin kung paano daw siya mahalin. Like, di, sabi ko, ganun ba yung pagmamahal? Pero totoo, may pressure ako ng pagkukulang kasi nga, yun nga yung sabi niya. Pero di ko alam kung hindi naman ako ganito nung unang 4 na linggo na nag-move on na ako. Pero ngayon, hirap na hirap ako. Mhm. Like, yun, di ako nakakatulog. Like, hindi na. Minsan, I know, sobrang mali naman na maisip yun, pero yung gusto ko na matapos lahat ng pain sa isang biglaan. Kasi, like, ang dami kong traumas before, pero dumating na ako sa point na bakit kaya lahat to nangyari sa akin? Kasi, parang, hindi ko alam. Yun lang, Papa Jack. Bakit ganito? Bakit hindi ako magising? Hindi ko alam eh. Mhm. Okay, ready? Oh, opo. Ready? Opo. Ben, you're 27. First question. Are you familiar with how I conduct my show? Um, hindi.
po masyado. Okay. Like, may narinig lang po ako na I'll tell you. Don't call worry. niyo nung nakaraan. Tapos I'm sobrang nakarelate lang po. okay. I want to tell you that I am a little bit, no, not a little bit, but I am uncompromising and I'm relentless. I don't sugarcoat and I am obnoxiously honest. Okay? If you can appreciate that, Po. we can end this. But if you can handle the truth, then I will talk to you. Feeling ko po kaya po nandito para doon. Kasi naalala ko lang talaga kung paano nyo kinausap yung Okay. isang guy recently. Well, hindi naman kayo parehas. But listen carefully. Ganito ha. Let's start with saying kupal yan si girl. That we can all agree. Maybe it's difficult for you to say that, but kasi mahal mo eh. Diba? Now, hindi ko alam, alright, hindi ko alam, Ben, kung anong dahilan, which one is the reason kung bakit kung hindi ko alam ang dahilan, ang reason kung bakit gusto mo magbalikan kayo. One of two things is true. Mahal na mahal mo, that's a possibility. Or the other reason is wala kang self-confidence enough to love yourself even when she's not around. I am inclined to believe that it's the latter, no, yung pangalawa. Kasi she did not try to cover up yung kawalang yaang ginagawa niya sa'yo. She was stupidly honest sa iyo. She told you everything. Maybe not in intimate details, but you practically know. Whether you believe it or not, nag-sex yung dalawang yon. I can prove that to you. Kasi walang point eh. Walang point na magkakaroon siya ng kabit habang kayo na hindi niya titignan kung alin-aling part sila swak ng lalaki. Sa lambingan, sa pagtatalik, sa kung... Titignan niya lahat yan. She's going to audition every part of it. And whether you tell me that you were so afraid to ask about it or not, alam mo sa puso mo na may ginagawa na sila. And she's keeping you around because if that fails, you're waiting in the wings. Mamaya ka na mag-type dyan. Sorry po. Mag-focus ka sa akin. You have my time, I have to have your time. Do not shortchange me. Focus here. Okay. You get my point? Okay. Anong sinabi ko? Kasi may ginagawa ka eh. Na-backup plan lang po ako. Okay, there you go. I really think kasi sobrang hindi ko alam no what's going on with that girl and the new guy, kung alam ba nung lalaking bago niya ngayon na nakakatalik pa niya yung ex niya. No, but that's her problem now. She was stupidly honest sa iyo. She told you she did not allow you to just read the room. She gave you all the signs. In clear font, written clearly, there's another guy in the picture. Ben, may bagong lalaki akong minimit, kausap ko. She told you. Ganon siya kakupal. She told you. I don't know. Hindi ko alam, Ben, what else is there to tell you, no? She can claim all she wants na wala kasing emotional intelligence or whatnot, but it does not justify the fact that she's going to do this to you unless alam niyang tanga ka, papayag ka.
Medyo tama siya doon. Alam mo Ben, I have done this kind of show for, and by the way, ang tawag sa show ko ay it's a transformational show. Ito ang tawag dito eh. No? Well, it's a radio format, but I think it's still the format. No? I have done this many times, no? And I have encountered similar problems, no? Sa problema mo. I'm not saying at any point na tama ito, but alam mo kung anong common na dahilan kung bakit niloloko yung mga lalaki kaya mo? And this is not your fault. Maybe it's the nature of the beast, sabi nga nila. She got bored. Even the fights, she got bored. I have seen this too. I have seen itong pattern na to. I'm sorry girls ha. I'm not, but some girls, you get bored sa ganito, no? And sometimes, they are going to mask yung boredom nila by saying, wala kang emotional intelligence, you are too detached. But whatever I tell you tonight, she's gone. She did not mince her words. Hindi kanya pinlastic, hindi kanya binola. She told you exactly what you needed to hear. There's another guy in the story. What you and her, whatever you guys had, it's over. It's done with. I'm telling you this because tonight you're asking the wrong question. Let's go back. What was your question? Mali po ba na nag-hope pa rin ako na baka mauntog pa siya ulit like nung unang untog na sinabi. Ito na. Okay, now, Tanong ko. it's that what you think you deserve? Hindi. Oh, kailan mo sagot? Alam mo sagot. Di ba? Tama po. You cannot allow her to go paint the town red and make her believe that she can always come back when it's convenient for her, and if things fail sa mga sinubukan niya. That's not fair. I mean, at some point, we have to agree that that's how you measure your own value. Yun na din. Parang may nandun din naman ako na hindi ko na maano yung ano kasi nga parang dapat galit naman ako pero hindi ganun. Well, Inisip ko no, pa rin no, baka no, no, pwede no, no. pa. Yun. No. Hindi masamang hindi ka galit, no? I mean, I think that if you're cool as a cucumber, that's okay. Hindi masama kung hindi ka galit. It's not a bad thing. Pero pusang gala naman, Brad. Value mo naman sarili mo. Ha? Siguro yung nakalimutan ko. Ano no?
Yun siguro yung nakalimutan ko Hindi, na matagal ka ng tayo ganyan. naman yung Hindi mo nakalimutan yan, matagal ka ng ganyan. Tigilan mo ako. Pag may value tayo sa sarili natin, ito nakakalimutan yan. Yan ka na talaga. Hindi mo siya nakalimutan, aaralin mo siya para magkaroon ka. Pero sabi mo nakalimutan. kopya po. Alam ko naman, di ba? Pag nasa relasyon ka, you tend to find or seek validation from your partner, di ba? Hmm. Yeah. And I think nagdepende ka sa kanya sa part na to. Kanina, I could be wrong sa part na to. Ano? You know, but I listen attentively now. Sensitive kasi ako sa mga words eh. In so many ways you said, ang totoo po niyan, na-achieve na po namin yung isa sa mga pinapangarap namin, bahay. Tama? Oh, Somehow, with how you said it, it was not your idea. It was hers. kasi parang ang nangyari kasi dun sa bahay is she asked for parang changes sa buhay namin since parang repetitive na lang. There you go. Alam mo, learn to read between the lines. No? Sabi nga nung book, di ba? Men are from Mars, women are from Venus. Nag-meet lang tayo sa Earth. There you go. Alam mo, when she said something new sa buhay namin, ulit na lang, there's a lot to unpack there. She was practically asking, ano plano mo? Which you did not have. Kasi aware ako hindi pa kami financial stable kaya kahit bahay di namin makuha. Yes, but it happened when she asked. Namin. There you go. So you were wrong. Hindi kayo financially stable. Kasi nagawa nyo eh. Wala ka lang talagang plano ng time na yan. And I can tell you why. Alam mo kung bakit? Because you are 27. You were 20 when you started. You were just acting the age you have. And she's 34. So she's thinking like a 34-year-old woman. I'm not trying to make an excuse for you. I'm just saying I understand. Oh well, whatever I say, one thing is true. Ayaw na niya sa'yo. Yun nga. Tama? Tama. Mm-hmm. Ayaw na niya sa'yo. That's the reality. Akala ko lang siguro pag go ginawa mo lahat, ahead. hindi magiging ganun yung ending. Pag pinovent mo lahat, priority mo yung tao. Oh well, you don't share the same take on that. Alam mo, maliban sa she's been sending you mixed signals, doon lang siya kupal eh. But she was honest. Well, not in a good way, but she was transparent enough to tell you there's another guy. You should have read the signs properly. You should have taken the cue. Yun nga yung mali ko. Kala ko kasi mas pipiliin ako in the end. Ano ka ba? Bakit? Why even want to be a part of a roster to choose from? Bakit? I mean, bakit ka papayag na maging parte ka ng pilian kung hindi ka bang bobo?
Ha? Kasi sinisisi ko din yung parang naitatak niya din kasing kasalanan ko lahat. Kaya parang doon ako nag-came down na kasalanan ko din naman lahat kaya umabot sa ganun. Parang ganun na yung naging mindset ko na She could be right, but still you don't deserve this. tapos mas matanda lang na 1 taon sa akin yung guy. Okay. Well, it may take time, but I want you to get used to a life that does not include her. You have no choice. Hmm. Gets? It's I want you to get used to the life that does not include her. That's all I can give you, pare ko. salamat po. Well, alam mo ano, pare ko, Ben, Hmm. there is something about pain that is so profoundly good when we learn to understand why it's happening. Lessons. Whatever the lessons here, I want you to learn it. And do not sugarcoat that to yourself. If you one day you realize that you're wrong, you're wrong. Make sense? Makes sense. You're young. Bata ka Yung- pa. Okay? Thank you very much, pare ko. Thank you po, Papa Jack. Good Thank you morning. po talaga kasi kahit pa paano may nakapaglabas din ng nararamdaman. Good morning po, sir. Good morning po, good morning. Ay nako, try nyo humirit pa ng isa man dudu. Upload, mag-edit ng lahat ng tot kumain. Gising na yung kasama namin sa bahay si Mar. Magpapatulong ako magbaklas ng mga cameras at